Ito magandang balita po kasi maganda yung relasyon ng bagong sekretary ng Department of Education sa katauhan ni former Senator Sani Angara sa mga kongresista. At inamin din po ni Secretary Angara na sa DepEd talagang maraming problema. Talagang humina yung ating education sa nakaraang administrasyon. At yan ito ang kailang pinagtutunan ng pansin kung paano i-correct, paano ayusin ang education ng ating bansa. Pakinggan po natin ang ilang bahagi ng paliwanag ni Secretary Angara sa budget hearing, proposed budget ng Department of Education for 2025. Bihin kung ano po ang EDCOM at ano po ang very important findings ng EDCOM 2 at para matulungan po kayo naming maresolba ang problema natin sa edukasyon. Yes. Thank you. Salamat po sa kind words, Kong Lawrence Defensor, Deputy Majority Leader. Maraming salamat po. Marami pong salamat din sa Kongreso dahil kayo ay bahagi ng EDCOM. Yung Educational Commission, yun ay commission na ginawa at ay naging bahagi rin po ako. Sila Chairman Mark Go, Kong Khalid Dimaporo, Kong Roman, and now Secretary Benitez of TESDA, and Kong PJ Garcia on the part of the House. And it's been very helpful as a guide for reforms kasi kumukuha sila ng eksperto at masusi nilang pinag-aaralan yung mga sarit-samot mga problema ng ating bansa. And not just limited to the DepEd, Your Honor. Integrated yung approach nila. Tinitingnan nila yung CHED, yung TESDA, and how the whole system works together, Your Honor. That's why one of their recommendations was to create a cabinet cluster. Tulad ng nabanggit nila Kong Castro, nila Kong Manuel, na there is a teacher's mismatch, di ba? Hindi ba ho? Meaning, we have non-science teachers teaching science, etc. It's because we don't produce the right supply. Yung supply po, nasa CHED po yun. They were the ones who provide scholarships for graduates. So we need more science teachers. But how do we incentivize them? It's not within the power of DepEd to give these scholarships. So that's one of the examples of the many problems. Yung problema po ng guidance counselors, EDCOM pointed that out also. But as a whole, siguro I'm going to specific, but as a general proposition, EDCOM has pointed out that the learning loss is so severe that yung natapos po ng grade 12, ang kaparehas lang niya sa ibang bansa ay grade 5 o grade 6 in terms of skills. Ganun po kalala ang... Sandali ha, grade 5? Yung grade 12? Grade 5 lang ang katumbas sa ibang bansa. So parang ang layo natin. Kaya naman pala ganyan ang takbo ng education. No? So, kailangan talagang ma-update. Parang ang nangyari dito sa nakaraang administration, nakaraang naghahawak ng Department of Education, di yata napagtuunan ng pansin yan. Problemang ito. At ngayon nakita po ni dating Senador Secretary Angara ng DepEd kung ano ang problema at ano ang solusyon. Tuloy nyo. Pakinggan po natin itong pahayag pa niya. Ang learning loss sa ating bansa. And it was made worse by the pandemic ho. Dahil maganda ang ating intensyon. Pumasok ho tayo sa synchronous and asynchronous learning, sa blended learning, sa hybrid learning. Ngunit hindi maganda ang resulta after assessing our students, Your Honor. Kaya marami pong rekomendasyon ang ating EDCOM, and we're very grateful to them and we rely on them going forward, Your Honor. Pero nabanggit ni Kong Zamora yung miseducation report. Napakadaming rekomendasyon dyan, some of which we have already adopted. In fact, since we graduated from the TVET strand of senior high school in 2016, this year will be the first year that there are funds to assess our TVET high school graduates. Ibig sabihin, nag-graduate po tayo sa TVET ng senior high school. Pero walang certification kung NC1 sila, kung NC2 sila. Okay. So hindi sila na-hire ng industriya. They have to pay for the... Hindi pa rin nakakatrabaho kahit na graduate ng K-12. Yan ang problema talaga, ano ha? So at least, kaya po napakahalaga nito dahil education ng kabataan ng atin, milyon-milyon kabataan, 25, mahigit pang milyong kabataan ang umaasa sa pag-aaral sa public school. Ngayon ay nadiscover nga na maraming problema ang hindi na bigyan ng solusyon noong nakaraan, kaya dahan-dahang binibigyan ito ng solusyon ni Secretary Angara.
At ang isa hong nakikita ko ng pagtatagumpay nito, maganda yung relasyon ni Secretary Angara sa Kongreso. Hindi lang dahil dito sa pag-approve ng kanyang budget for 2025, kung hindi kung ano yung mga idea ng mga kongresista, kasama na yung mga party list na kumakatawan sa mga teachers, parents at iba pa, para maayos ang education. Yun ang importante, yung open ang tanggapan ng DepEd Secretary sa idea ng iba. Dahil pagkatapos pagsasama-samahin nila kung ano ang maganda para sa lahat. In other words, walang kulay politika. Welcome na welcome kay Angara, Secretary Angara, kung ano ang suggestion ng mga kongresista, kung ano ang maganda sa Luzon, Visayas, Mindanao na reforma sa education. Sana noon pa ito nasimulan. Sayang kung naging from day one maganda ang relasyon ng Department of Education, okay, sa mga kongresista dapat na-resolve na at mataas na yung quality natin. Hindi rin sa ngayon na medyo napapag-iwanan tayo. Kasi nga yung K-12 graduate pala dito, katumbas lang ng grade 5 sa abroad. Wow! Kaya pala, kahit na graduate ng K-12, hindi pa rin magkatrabaho kung yung magurita dyan sa programang yan. Ang purpose nito, katulad sa abroad, sa North Central America, ang mga graduate ng K-12 no high school, agad-agad nakakapagtrabaho. Hindi na kailangan ng college graduate, parang ganon. Dito sa atin, kaya pala hindi tinatanggap kasi kulang pa. Ang masakit nito, nadagdagan ng 2 years pero hindi pa rin magkatrabaho dahil priority pa rin ng mga company dito sa Pilipinas ay graduate ng kolehiyo. So, may problema yung quality at programa para sa education. Yan po ang binubuno ngayon ni Secretary Angara dahil yan ang unang-unang bili ng Pangulo. Itaas ang level ng education ng mga Pilipino. Yan ang dahilan kung bakit tinanggap at kinuha nila ni Pangulong Marcos si Secretary Angara, dating senador. Dahil marami rin yung nagawang batas tungkol sa improvement ng education. Kulang lang ang diskarte at implementation ng nakaraang gobyerno. Wow! Kasi nga masyadong napolitika yan Alam naman natin, nung hawak yan ni Vice President, dating Secretary Sara Duterte, yung DepEd, wala naman tayong narinig talagang reforma. Kaya parang sayang yung 2 taon. Ngayon, nasa magandang kamay. Kaya kung putinlaki ito, good news ito para sa kabataan, good news ito para sa mga parents, at good news ito para sa mga Pilipino. Dahil yung focus ng reforma at pagbabagong malawakan ay priority ng DepEd Secretary at ang suporta ng Kongreso sa pag-aaproba ng budget, pag-aayos ng budget at iba pa, pati mga batas na kailangan nandutun ibinibigay. So, panalo ang mga Pilipino rito sa discarding ito ni Pangulong Marcos at ni Secretary Sani Angara, Department of Education.